Good morning po. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga taga Paco, Maynila, at ang mga taga Nueva Ecija, taga Labo, Camarines Norte, at Barangay Salvacion, Tinampa, Camarines Sur. So ngayon, medyo po mahaba-haba ang nandito na tayo sa chapter 14 ng Marcos. Medyo may kahabaan po itong chapter na to, kaya tayo po ay magsimula na So pakikuha po ng inyong mga Biblia at puntahan ninyo ang chapter 14. Chapter 14 ng Marcos. At bago po ang lahat, tayo ay muli maidulog natin ang ating mga sarili sa Panginoon upang tayo po ay upang maunawaan po natin ang salitang ito. Kaya let's pray po muna. Hallelujah, dakilang aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Muli po sa oras na to, amang banal na Diyos, kami po ay nagpapasakop sa iyong kalooban, sa iyong kapangyarihan. Turuan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu upang lubos na maintindihan ang iyong mga salita, at ito po ay maisabuhay ng bawat isa sa amin at magbigay kami ng karangalan sa iyo. Maraming salamat po siyang habag. Salamat po Ama sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po o Diyos, at ang lahat ng pasasalamat namin itdalangin namin ito sa iyo ay sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So chapter 14, ayusin natin muna ang anong ito. Okay. So chapter 14 ng Marcos. Ang sabi po dito, ang masamang balak laban kay Jesus. So sundan niyo po ang aking mga binabasa para isang page tayo, isa ang ating nababasa. So verse 1, 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka magkagulo ang mga tao, sabi nila. So patuloy po silang gumagawa ng kaparaanan para maipapatay ang Panginoong Jesus. So verse 3, sabi dito, binuhusan ng pabango si Jesus. Nasa bitay na noon si Jesus sa bahay ni Simon na may kitong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa dukha ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya, isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ang mga dukha at anumang oras ninyong naisin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipapahayag bilang pag-alala sa kanya. So kita niyo po ito. Dito, ito pong mga, sabi dito, itong mga alagad o itong mga Pariseo pong ito, sabi diyan. Kumbaga kini-question nila na parang pinapalabas na nanghihinayang sila doon sa pabangong ibinuhos sa paan ng Panginoong Hesus. Yung pabango, sabi dito, yung may pabango, yung babae na ibinuhos ang sa ulo ni Jesus. Kaya sabi diyan, nagalit ang ilang mga naroroon at nag-usap-usap. Na para ang sabi dito, bakit daw niya inaksaya yung pabango? At ang reason pa nila, maaring ipagbabili ang pabango ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay daw sa mga dukha.
Kung titingnan po natin, maganda ang kanilang iniisip, pero unawain po natin ito na ang Panginoon ang mas higit sa lahat, na kung saan mas pinili ng babae na doon niya ibuhos sa ulo ng Panginoong Hesus ang pabango, dahil kumbaga siya ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Although tama po ang pagtulong na ibigay ito sa may hirap, ang kabintahan. Sabi diyan, kung ibininta yung pabango, na itulong na sana sa mahirap. Pero tandaan po natin na ang Panginoong Hesus ang supreme sa lahat. Na siya ang karapat-dapat una sa lahat ng tumanggap ng parangal. So, kaya sinabi po din ng Panginoong Hesus, ang mga dukha ay makakasama ninyo sa lahat ng oras, subalit ako ay hindi ninyo makakasama sa lahat ng panahon. Kaya sabi dito, ginawa niya ang makakaya niya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa aking paglilibing. So, ibig sabihin, yung kumbaga, inano po ng Panginoon ang ginawa ng babae, na ito ay, kumbaga, sabi dito, na kumbaga maaalala ang ginawang ito ng babae, dahil ginawa niya po ang pinaka-the best na dapat gawin, na ibigay niya, ibuhos niya sa Panginoon ang pinaka mamahaling pabango, yung mabangong kumbaga mahal na pabango, ibinuhos na ito sa ulo ng Panginoong Hesus. At dito po sa verse 10 at 10, nakipagsabwatan si Judas. Si Judas Iscariote na kabilang sa 12 ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus. So, yan po nag-apabayad ito si Judas upang ipagkanulo ang Panginoong Hesus. Ngayon dito po tayo sa verse 12, ang huling hapunan. Nasusundan niyo po ba ako? So verse 12 tayo ngayon, ang huling hapunan. Sabi po dito, unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo nais maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinagtatanong ng guro kung mayroon kayong silid na maaring magamit niya at kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas at mayroon ng kagamitan doon. Doon kayo maghanda para sa akin. Kita niyo po ang Panginoon maging doon sa pagpakuha niya sa batang asno. Advance na lagi po na bago pa kumilos ang mga alagad, na andoon na nakaprepare na po ang lahat. Katulad nung nadaanan natin the other day, na yung inutusan ng Panginoong Hesus ang mga alagad na kunin yung batang asno na kanyang sasakyan. Nakaprepare po ang lahat. At same thing naman dito, sa kung saan gaganapin ang banal na hapunan ng Pampaskwa, nakaprepare na po, inutuutusan na lang ng Panginoon yung mga kanyang alagad at nakaprepare po ang lahat. Ay katulad ng dyan, perfect ang pagkaano po, susunod na lamang po ang mga alagad dahil nakahanda na ang lahat na kanilang pupuntahan. At sabi sa verse 16, nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila. So eksakto po kung ano ang sinabi ng Panginoon, at makikita natin dito advance. Kumbaga talagang napoforecast na po ng Panginoon ang darating. Alam niya ang mga mangyayari sa kaganapan mula sa simula, kasalukuyan hanggang wakas. Kaya ito po talagang nag-aano sa atin na talagang
nagdudulot ito ng pananampalataya na ang mga sinabi ng Panginoong Hesus talaga ay nagaganap at nangyayari. At ito nga ang nangyari dito sa mga alagad, sabi dyan. At sabi dyan, gaya ng sinabi sa kanila ni Hesus, ganun nga ang kanilang natagpuan. Sabi niya, inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. So verse 17, kinagabihan dumating si Jesus na kasama ang 12. Habang sila ay kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, isa sa inyo nakasalo ko ngayon ay magkakanulo sa akin. Nalungkot ang mga alagad at bawat isa'y nagtanong sa kanya, hindi ako iyon, di po ba Panginoon? Sumagot siya, isa sa inyong 12 nakasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nakasulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong iyon ay hindi na ipinanganak. Yan po ang tinutukoy dito, alam natin na si Judas. At yan nga, ang sabi po dito ng Panginoong Hesus, 'di ba? Kumbaga naka-forecast na rin. Alam talagang God is an all-knowing God. Alam niya kung sino ang gagawin nito dahil nakapropesiya, alam ng Panginoong Hesus ang kaganapan dahil siya nga ay Diyos. Alam na alam niya ang mga magaganap. So, ayan, verse 22, ang banal na hapunan ng Panginoon. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kupa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo na pinagtibay. Ito ang tipan ng Diyos. So malinaw po, ang dugo ng Panginoon ang tipan. Ibig sabihin yung agreement natin, yung kaligtasan na tinutukoy sa agreement ng tao sa Diyos. So itong dugo ang nagpatibay. Kaya nga dito dinaano natin ang New Testament. Itong tipan, bagong tipan, ang pinagtibay po ito ng dugo ng Panginoong Hesus. Ayon dito sa sinabi sa verse 24, sinabi na ito ang aking dugo, pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggat sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sa bundok ng mga olibo. So itong part pong itong banal na hapunan na ito laging familiar sa ating lahat, na tuwing nagkakaroon po tayo ng komunyon, ito ang ginagawa natin na pag-alala sa Panginoong Hesus, sa kanyang pagtubos sa atin sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng dugo na nagpatibay ng tipan ng Diyos. At verse 27, ipagkakaila ni Pedro si Jesus. Tingnan niyo po ang whole story, laging advance na pinapaunawa lang sa atin ng Panginoon na alam ng Diyos ang kaganapan ng lahat. Sabi dito sa verse 27, sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. So ayan, nakapropesy ito Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sinasabi ni Jesus sa kanya, tandaan mo sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, nang makalawa 3 beses mo akong ikakaila. Subalit lalong pinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat. Pero makikita po natin dito, i-deny ito ni Pedro. Dito po nagtuturo ito sa atin na talaga ang sinabi ng Panginoong Sus, wala doong makakapagbago dahil siya nga po ay alam na ang lahat. Ang nakaraan, kasalukuyan at darating basa, at alam niya na po ang kaganapan.
So pakinggan po natin ang verse 32. Ito ang panalangin sa Getsemani. Dumating sila sa isang lugar sa tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay." Kung titingnan po natin, ito yung nababagbag ang kalooban ng Panginoong Hesus. Kasi po, that time, siya po ay tao. Alam natin na siya ay 100% human nang siya po ay ipinagkanulo, sabi dito sa 35, lumayo siya ng kaunti, pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. So tingnan niyo po ang Panginoong Hesus bilang tao din, katulad mo at katulad ko, nating lahat, nakakaramdam din siya po ng kumbaga dito makita natin talagang bagbag ang kanyang loob, na talagang kung maaari huwag niya nang danasin ang paghihirap na yon. Subalit sabi dito, nanalangin siya na huwag na sanang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Napakaganda po itong pakita sa ating halimbawa ng Panginoon, na kahit may gusto siya na i-request na kung maaari, wag na Ama itong magdanas at kaya wag na siyang magdanas ng paghihirap. At katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, kaya itong gawin ang Diyos. Pero ang Panginoong Hesus, kita natin po ang kita dito ng pagpapasakop, na tinuturo sa atin na dapat ganito tayo, na ang mga attitude natin, na hindi yung gusto natin ang masunod, kundi kung ano ang kalooban ng Ama ang masunod. Kita niyo po, sabi dito, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." So ito po, isang lesson ito sa atin at pagtuturo na talagang laging manalangin, dahil malinaw po dito, sabi diyan nakahanda ang espiritu. Lagi po ang spirit is available sa atin, ngunit ang laman ay mahina. So, kaya tinuturuan tayo na kapag malakas ang espiritu, mahina naman ang laman. Other way around, kapag malakas ang laman, mahina ang espiritu. Pero pinapaunawa dito ng Panginoong Hesus, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. So napakalinaw po dito, ang stop o makakapagpigil, makakahadlang sa mga tukso ay ang pananalangin natin lagi. Manalangin, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Dahil malakas ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Verse 39, muling tumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Ulitin ko po, 39. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siya muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratna niyang natutulog, dahil sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Sa ikatlo niyang pagbalik ay sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao ibigay sa kanya kamay ng makasalanan. Bumangon kayo, narito
na ang magkakanulo sa akin. So lahat-lahat po talagang nakaano ng Panginoon, nababanggit niya, kitang-kita niya kung ano ang mangyayari, magaganap. At dito, ito na nga, at ito pagdating, ito po ang pagdakip kay Jesus. Sa verse 43. Sabi po dito, nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila isinugo ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Ano po? Bago pa man dumating, nagbigay na si Judas ng isang hudyat, kung sino ang hahalikan ko, siya iyon, dakpin ninyo siya at bantayang mabuti. So ayan po si Judas ang nagkanulo. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro ang bati niya at ito'y kanyang hinalikan. Agad ngang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. Bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ng alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang tenga niyon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ba'y tulisan na naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. So malinaw po sa ating pag-aaral, sa pagbabasa, hindi porke dinakip ang Panginoong Hesus at ipinako sa krus, hindi ibig sabihin na ang Panginoong Hesus ay natalo ng kadiliman. Malinaw po ito na ito po ay kusa niyang binigay ang kanyang buhay at ito po ay nakapropesiya na magaganap upang sa kaparaanan ito tayo po ay mabayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay at siya po ang nagbabalik ng buhay. At dato sa verse 20, tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya, which is yun yung nakasabi kanina, na iiwanan siya at magkakawatak-watak ang kanyang mga tupa. At sabi dito po, tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit, maliban sa balabal niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na hubad. Next, si Jesus sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Verse 53. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari na kung saan ay nagkakatipo na doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Ano po ito? Si Pedro ay sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya sa kanya. Nagtuloy siya hanggat sa patio ng pinakapunong pari at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang bantay, ang mga punong pari at ang buong kataas-taasan kapulungan ng mga Hudyo ay naghanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya ay maipapatay, ngunit wala silang makita. Ganyan po. Dahil perfect ang Panginoon, wala siyang kasalanan, pero dahil nga sa mga kainggitan po nito mga punong pari, mga pinunong bayan, mga tagapagturo sa kautusan, nais nilang ipapatay ang Panginoon at wala silang makita ang dahilan. Katulad ng sinabi po dito. At sabi dito, verse Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pari at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy.
Sabi dito, katabi niya roon ang mga bantay, ang mga punong pari at mga punong kataas-taasan, kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap. Ito po yun, naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya'y maipapatay, ngunit wala silang makita. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagtutugma ang kanilang mga patutuo. Sige mo, sila mismo po, naghahanap sila ng mga kasinungalingan para maiparatang lang sa Panginoong Hesus dahil wala silang makitang ginawang mali o kamalian na ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya gumagawa sila o nabanggit pa nga doon sa isang aklat na sila ay nagbabayad ng mga tao para magsinungaling. Kaso dito po, sabi dito, palibhasa ang kasinungalingan ay masama. Kita niyo po dito, hindi nagkakatugma-tugma ang kanilang mga patutuo. Verse 57, may ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na nagsabi. Tama, sinungaling po ito sabi dito, narinig naming sinabi ng taong iyan, gigibain ko ang templong ito nagawa ng tao sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Nag-imbento po ito ng kasinungalingan itong saksi, At sabi dito, ngunit hindi rin nagtukatugma-tugma ang kanilang mga patutuo tungkol dito. Ayan. Verse 60, tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri? Sumagot si Jesus, ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, kailangan pa ba natin ng saksi? Narinig ninyo ang kanyang paglalapastangan sa Diyos. Ano ang inyong pasya? Yan. At nagkaisa silang lahat na hatulan siya ng kamatayan. At siya'y sinimulan nilang pahirapan, dinuraan siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok. Hulaan mo nga sino ang sumuntok sa iyo, sabi nila, at siya'y binugbog ng mga bantay. Ito po, grabe ang talagang pagpahirap ng mga taong ito, ng mga tagapagturo ng kautusan, mga punong bayan, sa Panginoong Hesus. At ito po, tiniis ito ng Panginoong Hesus, alang-alang sa atin, upang tayo ay mapatawad o matubos sa ating mga kasalanan. Verse 66, ang pagkakaila ni Pedro kay Jesus. Pakinggan po natin. Samantala si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba ng lumapit ang isang babaeng katulong na pinakapunong pari. Nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy, pinagmasdang mabuti at pagkatapos ay sinabi, kasama ka rin ni Jesus sa taga Nazaret. Ayan po, kasi nakita si Jesus, ang Panginoong Jesus, nakita ng isang babaeng katulong nung isang pinakapunong pari. Kaya tinanong niya, ikaw kasama ka rin ni Jesus sa taga Nazaret? Ngunit nagkaila si Pedro, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumalaok ang manok. Yan po yung tinukoy dito ng Panginoong Hesus na ikakaila siya ni Pedro ng makatatlong beses. Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nagkatayo roon, talagang isa ka sa kanila, taga Galilea ka rin, hindi ba? Sa parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsinungaling ako, hindi ko kilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok muli ng manok na alala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus bago tumilaok ang manok ng 2 beses. 3 beses mo akong ikakaila. Kita niyo po yun? At totoo at nangyari nga. So ayan, pinakita sa atin dito, ang nakukuha natin dito ng aral na bago pa maganap ang lahat, alam na po ng Diyos ang magaganap.
So kaya tayo, ito po ang ating kalakasan ng pananampalataya dahil kumbaga pinauna ng Diyos ang mga mangyayari sa mga magaganap sa mga darating na panahon at ang turo sa atin, huwag tayong matatakot, huwag tayong mababalisa, huwag tayong mangamba, bagkus magtiwala lang tayo sa Kanya. At habang tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin patuloy tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos at yun ang bilin sa atin, manatili tayong tapat hanggang wakas. Amen? So, dyan po ako magtatapos. Purihin ang Diyos hanggang sa muli po, So, continuous kayong magbasa bukas sa inyong mga taganasa, mga Biblia, chapter 15. Ang basahin at dire-diretso. Malaging manalangin, laging magbasa ng banal na salita ng Diyos. Dahil ito po ang kalakasan natin at ang salitang ito ang nagbibigay instruction sa atin kung paano natin mapagtatanggumpayan ang dito sa sanlibutan, paano tayo mamuhay ng may kabanalan sa tulong ng Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng banal na salita. Amen? So let's pray. Yes, Father God, thank you so much, O God. Salamat pong muli aming Diyos na dakila sa mga salita mong ito na patuloy nagpapaalala sa amin, nagdudulot ng kapangyarihan ng pananampalataya, O Diyos, dahil pinapaunawa mo talagang you are God, the supreme God. All powers, O God, ay nasa sa iyo, Panginoon. Wala kang katulad, aming Ama. Kaya pinupuri ka po namin sa mga salitang ito at ang bawat isa, ingatan niyo po ang mga taong nandirito na nakinig ng iyong banal na salita. Madagdagan pa nawa ang bawat pananampalataya ng bawat isa at magbigay ang bawat isa sa amin ng karangalan sa iyong pangalan. So thank you, Father. We praise you, Almighty God. Pinupuri ka na, pinasasalamatan at ang dalangin namin ito sa iyo ay sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless everybody. Hanggang sa sunod pong muli, magbasa kayo, magbasa ng salita ng Diyos. Bye-bye.